Ay! 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 San Miguel, baka naman. Ina mo. Puta. Ano title ng ano mo? Talk show natin? Weekend Nights with the Boys? Yoko nun. Kaya Sobrang ganun. generic yun eh. Nga ganun. Dapat medyo medyo deep na kumbaga hidden pero di-describe tayong dalawa. Gago ah. Gets mo? Di ba? Parang halimbawa, burat. Hindi nga, pero Si halimbawa, Bu, tsaka si Rat. pero halimbawa, sabihin mo na, ano lang, naisip ko lang bigla, burat, di ba? Pero yung burat, Si. may something na malalim na meaning yun, tapos, dinedefine tayong dalawa, pre. Di ba? Pero hindi burat, wag burat. Explain mo kung saan tayo galing. Inom tayo Ay, oo. Galing kami sa sa labas kasi problemado yung tropa dito eh. Ako yung... Siyang ngayon, hot seat topic. Yung first guest niya sa pilot episode na to, no? Nagkita lang kami kanina. Tapos parang... rush out. Maaga nagsara yung bar. Ewan ko parang yun. Hindi, dapat magkakape kami. Kape pala. Kape lang. Kaso, ang trip niya daw, yung pwede mag-yosi. Di ba? Oo. Wala namang coffee, Starbucks na dati pwede, di ba? Sa labas. Hindi friendly sa smokers ng Starbucks. No? Oo, ngayon hindi na pwede. Hindi nila alam. Nicotine tsaka caffeine. Yung best combo. Goes together. Ayun. Tapos siya, nag-aalangan siya mag-inom kasi nagtimpla siya ng whey. Whey protein. Okay lang naman yun. Unti lang ba? Hindi mo nasira yun. Huwag lang yung talagang parang katulad na inom natin dati. Oo nga. Pero kung mga ilang bote o ilang cancel, ang problema yun. Tayo? Nakaka-apat na Tatlo pa. pale pilsen, tas dalawa. Ito lang. Dalawang pale, isang lang, sa light. Isa. Oo nga. So, 4 nga na pale, tapos 2 lights. Ang pang-apat to. Ito na. Side na lang kami sa kotse. Ano ba na to? lang kami. Considered ba sa isang bote to? Ano ba to? Kung mas madami to, tol. Sige nga. Yung second lang, may ganito na pala di mas maganda. Hindi ka na mabibitin sa maliit. Gago, meron ng litrong meron ng mucho na light. San Mig light. Litro na sa lata. Ako pal nun, tol. Pang cowhead yung tsura na. Ayun lang naman. Mali nga, ang wild ng mga babae, no? Yung dumating, parang galing sila nag-inom. Parang ganap sila ng suntukan ng puta. Hindi ako tumitingin sa kanila, baka mamaya bigla akong banatan eh. Hindi. Ano lang, context lang. May dumating kasi kaninang, parang 2 motor tas isang e-bike dun sa bar, sarado na, no? Madami sila. Oh. Parang babae, tas tomboy pa, diba? Hindi, yung mga nagdadrive tomboy. Tapos yung mga dala nila, mga babae nila, no? Chicks ba nila? Oo, parang... Grabe mga tomboy ngayon, no? Chick boy eh, no? Chick tomboy. Mga chick tomboy. Tomboy? Stig eh. Wild sila. Ingay. Lakas ang boses, naghanap sila ng inuman. yung pinag-iinuman namin, ano na kasi ngayon eh? Ano ba? Oras na. 3:19 na eh, 3 a.m. na eh. 3 a.m. na. Siguro kanina mga 2 a.m. yun, no? Mga 2. Yung pinag-inuman namin, namin yung parang... Wala, kilala na kami no, kasi parang dati pa. Naabot kami minsan ng anong oras doon. Minsan pa umaga na. Siguro Na pa nila kami, parang na-accommodate pa. Kasi nga, wala na, kilala na eh. Oo. Ngayon, talagang chill lang kami sa bucket lang. Oo. May dumating. Gusto pa mag-inom. Around past 2. Sabi ko, nung kabataan din natin, gano'n din ba tayo? Parang gano'n din tayo. Oo, naghanap tayo ng mga inuman na Pag nabihitin talaga, no? Ay, hinahanap kasi nila siguro yung mas medyo mura-mura ng konti. Ang mahal kasi doon sa mga bar Kasi yung mga bar, may mga sound system, di ba? May mga DJ, mahal talaga. Sabi ko ako, dumaan tayo ng parking place ngayon, marami kayang tao doon. Dami, no? Sabado kasi ngayon. Dami yun, tol. Kasi, alam ko hanggang 4 yun sila eh. Dati naabot tayong maaga doon eh. Tapos nang inuman, taho na ang puta. Rekta taho. Nagkila ka pa rin ng mga bouncer doon. Oo naman. Kasi parang friend ko sa Facebook yung iba doon. 2 bouncer doon, yung 2 malaki.
Ang daming tropa-tropa na natin doon. Oo. Yun, friend ko yun sa Facebook ata, tsaka yung isang mas malaki pa. Buti hindi sila nagko-comment na parang sa Hindi na ako sa, nag-iinom. hindi, sa katawan mo, no? Sir, mali ako sa pagbubuhat. Yeah. Di ba? Hindi sila bibigay. Hindi tol, malalaki yung mga yun eh. Hindi mangkukupal yun. Mas kadalasan sa online ang mga nangkukupal pa kung sino pa yung Yung mga hindi maliit. nag-workout eh. Oo, sa bagay. Yung mga wala pang alam eh. Yung mga ganon, yung malalaki talaga, turuan ka pa nun. Kumbaga hindi ka i-bash nun. Ako siguro kasi pag nag-start ka ng gym, feeling mo lakas-lakas mo na eh. Kahit hindi pa ganun kabigat din ang binubuhat mo eh, no? Gis-gis lang pala no. Si Rod nga yung friend namin. Nag-start lang mag-gym eh. Tapos naflatan siya eh. Hindi daw kailangan ng lift. kaya na buhatin yung Ayaw niya, harap. ayaw Sa niya nang bobo gumamit ng niya. jack no. Oo, wag na. Buhatin ko na lang. Yung kupal niya. Shoutout sa'yo Rod. Bading. Mahina nila lang bubuhat ng Montero. Bading. Tangina, nag-gym lang. Akala kayang bumuhat ng kotse. Tangina, lakas. FYI, di kami homophobe ha. Pero parang, siguro nakasanayan lang sa circle na gano'n. Na... Hindi, lambutin kasi yun siya. Pero dalawa na yung anak. Hindi, dalawa anak nun. Tsaka Dalawa na anak niya. Pero patanggal parang na siya. bading pa rin siya. Parang bading siya magsalita kasi. Oo nga, tsaka nagpatanggal na siya lang ano eh. Hindi, walang homophobe. Tangin na, may mga kamag-anak tayo, kaibigan tayong bading. Walang gano'n. Baga, Oo, asaran, di ba? Bading. Asar lang. Pag talo ka, wala. Ay, pag pikong ka, talo ka. Ba't ba bading pinag-usapan natin? Hindi ko alam eh. Parang... Kasi nakita tayo tomboy kanina. I mean, Dahil chicks, tayo na yung chicks mga tao may panis. stereotype na tomboy, yung mga matataba. Yung pa yung mga nagdadrive, sila talaga yung tomboy, no? Masculine talaga eh. Kailangan mo talaga kailangan mo talaga mag-bike pag tomboy ka. Balking yun, balking season. Tangin ng taas ng carbs nun, tsaka mga protein. Alam mo yung isang content creator na tomboy, nakakahalik. Ay, puta, natutuwa ako dun, tol. Natutuwa ako dun. Ang galing niya eh, oh. Sobrang tomboy niya, tapos inalikan niya yung mga lalaki, mga gotlings. Pre, buhat na tayo, pre. Biglang ikikis. Good morning. Kasi yung parang naiilang din yung mga tropa eh, no? Parang sports din naman yung mga tropa niya. Galing nga niya eh. Sports din naman yung mga tropa niya eh. Galing ng content niya eh. Ego yung gusto ko yun. No? Cute siya eh. Cute niya magaling content din eh. Ego, halikan niya. Good morning. Okay lang. Tangin na babae yun Sa eh. bagay. Di mo na ako rin eh. Oo. Kahit yung mga bulk Alam na niya ako sa tomboy. bisigil, tangin halikan niya sa lips. Idol. Tangin na weird na nun, di ba? Oo. Pero nga, parang mas katanggap-tanggap yun pag halikan ka ng bulk na tomboy kaysa bading. Oo, kung bading yung kapatid mo, okay lang. Eh, Kikis parang ka sa, bako ikaw, bading tropa. ka, kikis mo ako sa chicks, okay lang. ako, bading ako. Oo, Sikis kita, okay lang. okay lang, best friend kita eh. Eh, parang di mo best friend, kaya tropa lang sa inuman. Nakilala lang? Oo. Awit yun. Awit yun. Hindi, kasi syempre, wala kang tayo pinagsamahan, pre. Okay. Kumbaga, ito na lang yun. Kung sa opposite sex yun, sexual assault, assault ba yun? Sexual abuse. o ganun. Oh. Ganun assault nga naman yun. Oo, di ba? Kasi bigla ka nangalik, parang ganun. Alam mo yung... Hindi mo kasi kita kilala eh. Sabagay, Buta kung kaibigan halikan kita nga. na ano, alikan mo ako. Alam kong biro-biroan lang yun. Pero pag yung nalikan di... Oo. Halimbawa, ngayon ng gabi lang kita nakilala, bigla ka umalik sa akin. Oo. Parang, tangin ang ginagawa mo, boy. Totoo naman. Diba? Alam mo yung umiikot ngayon na video, yung nakakatawang bading na medyo may edad na. Si ganun. yung gusto sa Ay, yung ginawang meme. Oo. Yun nagbahan ng booking. Oo. Bakit? Ano ba yun? Content creator ba yun? Hindi. Hindi, parang... Videoan lang ata yun na gumagano'n. Oo. Grabe, no? Mga gano'n, nagbabati. Oo. 300. I mean, natatawa sila ngayon kasi nakakatawa, nakuha na ng video. Pero di nila alam, tangin na high school pa lang tayo, may mga ganun ni, no? Mga OG. Mga OG ba din? Pang 2010, Solid no? dami Sabi na. ko, fuck. Mga OG mga kadalasan, hindi naman stereotype ha, pero tangin na kadalasan yan, mga taga-parlor dati. Oo. Hindi, content lang din sa kanila. Pasita kasi pucha pag search mo dati sa Google yan. Dahil parlor yan. Puro putang- parlor, no? Hindi kahit dyan sabihin yan dati, mga kaibigan ko, mga katropa ko nung high school. Tangin na, dyan sila kumukuha ng baon. Eh. Shoutout sa mga bading na mababait.
Hustling. Nagbibigay ng baon. Oo. Tayo na-graduate yung tropa ko, men. Oo nga, di ba? Dahil sa'yo. Nice one. Dahil sa mga pagbibigay niyo ng baon. Pero, Ewan ko lang kung may kapalit yun, ha? I Hindi mean, ko sure. isipin mo, pre, kung meron mga kapalit din yun, dati, hindi pa ganun ka big deal yung pagiging pedophile. Kasi kung tutuusin, mga trip ng mga naggaganon. High school eh. Pido yun, no? Pedo yun eh. Oo, kasi tangina, Diba? ano lang kami nun eh. 15, 15 lang kami tayo nun. Inumipat ako sa Lakeshore. Hindi ko na sabihin yung pangalan ng tropa. Baka mamaya sumigat tong video na to. Biglang sabihin, tangina naman tol. Sinabi mo pa yung pangalan ko ng mamakla ako dati. Kaya, pili ko marami rin mag-hate kasi siyasaltaan natin yung mga ganun. Pero, based on experience Hindi, experience naman yun eh. Oo nga. Tsaka opinion din naman natin yan eh. Diba? Kumbaga, with all due respect naman. Pero, Ay, totoo kumbaga, yung gano'n, Oo. gano'n. Pag gano'n ka ng bakla, tara na, di ba? Hindi yung gumaganon, tangina mo kung OG yun. Mukhang matanda na yun tol eh. Mga panahon din natin Oo. yung mga ganun tsurahan eh, no? Yung panahon natin, bata-bata pa yun, gupings pa yun, maganda-ganda Oo. pa yun. Pero syempre yung may edad na siya eh. Kaya ang share ko lang din, yung parang may birthday yung OG, yung parang leader ng mga bakla noon sa amin, sa street yata, sa village namin. Tapos niyaya ako ni Alcabre. Tapos parang, ang weird tol, yung mga bakla doon, nagkanya-kanya sila ng table. Tapos may tumable din sa akin, parang, ako lalaki, parang weird. Ano yan, may event, gano'n? Birthday ng bakla. Pinaka-OG nila. Tapos kasi mga kaedad ko yung mga kasama ko, siguro mga 15 nandun, nagiinom din. OG original gay yung puto. Oo, yun, original gay. Tapos, pre, yung isa nga nagkakagusto sa akin, trip ako, sabi, Oo. parang yaya ako. Tapos, ako, siguro lasing na rin ako, pek-tripan ko rin, binasaan ko ng Bible verse. Ang ina mo. Tapos, ewan ko, Niyaya sa samahan ng puto. ewan ko kung anong verse yung binasa ko sa kanya. Saan mo nakuha yung verse? May Bible ka? Di ko nga alam eh, parang, siguro, ano yun? Meron ka bang nakatatak sa utak mo ng verse? Meron siguro, parang tongue speaking, so siguro ako nun. Sige. Parang, Lasing na. kumbaga parang sa sariling Oo. interpretation mo na lang, parang gano'n. Tapos ko basahin yun, tol. Sabi niya, I think I'm falling in love with you. Tangina. Imbis na ma-rebuke mo siya, no? Oo. Lalo mo siya na-attract. Tapos sabay, Eh, kasi baka naman sincere yung ano niya. Bible ko, Ha? parang pang exorcist. Hindi, Sabi ko ibig eh. sabihin, Oh, kung exorcism pala, Latin. Latin. Hindi, baka naman, Exterius trapari. Parang mga ganun. ang ibig ko sabihin, baka ang intentions niya, sincere, kumbaga parang, uy, baka pwede ka maging partner talaga to, jowa. Baka akala niya bading ka din. Gago Kasi siya. parang bading-bading ka rin dati eh. Di, gago siya. Diba? Sabi mo, kung ganun yung sinirebuke mo, tapos hindi ka naman yung masyadong trip, or hindi naman sincere yung intention niya sa'yo na parang gusto ko niya makarelasyon. Ibig sabihin niyo parang, tangay, ayoko dito. Bible, ano yan? Diba? Sa bagay. Tangina, mas na-attract pa siya sa'yo kasi parang, uy, Gilapit niya ako ano sa... to, spiritual. Tapos, medyo bading-bading din. Oo. Yun. Nagustuhan ka niya, tol. Sige mo, kung yun ang pinili mo, baka buo pa yung Nakakadiri. pamilya mo ngayon, tol. Diri ko kasi mas matanda sa... Mama, kumbaga, kung naging lalaki siya, mama siya eh. Parang ganun. Ah, malaki talaga. Laking tao, bari. Long hair. Isipin mo pag nag-away kayo nun, tol. Para kayong dalawang grizzly bear. Tol, yan, no? Tapos, tol. Akin ang last na fish. Tol, ina, no? Mag-aawa niyo yung huling isda. Oo. Itong ino mo na isda. Kasi Akin bear. yan. Gagi, ang pangit nun. Long hair din ako ngayon, no? Para kami long hair. At least, ina, maalagaan niyo yung buhok mo. Kasi sa mara siya nagtatrabaho. Wala kang Gago. problema sa mga sa hairstyle. Ina, kung gusto mo ng braids, Oo. cornrows, puta panis. Tapos, pre, ang makulit nito, chat niya ako, tinext ako ng text, kasi text pala unang uso nun eh. Tama. Wala pa yung mga may camera ano. Oo, tapos parang gusto niya ako libre daw sa burger machine. Tayo Sabi na ko, old school yun ah. Ito ang cheap. O Atoys daw. Puta, cheap sa'yo yun? Eh, mahal na ngayon yun, pare, putang ina. Hindi, ibig sabihin yung panahon na yun. Cheap yun panalo noon. tayo nun. Sa baka. Anong gusto mo nun? Ang lang, pa-proben nga lang tayo nun eh. Uwi eh. Kaso weird, after ilang taon, tol, diba high school nangyari yun, tapos nagkatrabaho na tayo, tapos parang after 10 years ata,
Ninayaya ako ni Leonard sa isang inuman. Si Leonard, isang tropa namin. Tapos andun siya, pre. Nakita ko siya. Lang. Nakilala ko siya. Sabi ko, kilala kita. Anong event birthday? Baka birthday rin ni OG na ni OG. Birthday nung friendly ni Leonard na babae na cutie. Tapos friendly niya yung baklang yun. Oh. Gago, may dala siyang batang high school. Parang kasi edad ko noong nagkakilala kami. Hilig siya sa high school. Oo, pare. Pero gets ko yung sinasabi mo, no? Na parang technically, pedophilia nga yun, no? Pedophilia. Oo. Siguro, pero sa kahiraman siguro kaya pumapatol din yung lalaki. Or siguro gusto niya upgrade yung motor niya. Ganun, bading rin siya. Gusto niya upgrade yung motor niya, di ba? Gusto niya bagong But parts. recent lang ba yun? Parang mga 5 years ago yung... 2020 lang. O, di bago lang. Kaya nga eh. Or bago mag-pandemic yun. Anyway. Taka ako, ganun pa rin yung lifestyle niya. So yung mga OG... Ito pa church ko nito. Sige, yung mga OG na ganun, tol, ibig sabihin ba nun? Paikot-ikot lang yung lifestyle nila ganun? Well, di naman siguro lahat. Hindi natin pwede sabihin, tangin na, yun sila nga yung mga mayayaman eh. Excuse. Yaman sila Sila eh. yung mga mapapera eh, Oo, di ba? Kasi yung connection nila, tangin pare-parehas grind yan, mga yan eh, di ba? Pero ang maganda nun, gusto-gusto sila ng mga babae, no? Kasi yung inaayusan nila ng buhok, napeparahan din nila ng maayos, no? Konting Bilib ako doon, bilib bola. ako sumaga doon, yung mga bading na gano'n, sobrang Yung hustle lupit nila. kumrind. As in, sipag talaga, tapos magaling talagang nagpe-perform. Tol, tangin na, ilang taon tayo nag-call center, putang ina, nakailang TL ako, Bading? bading, magagaling talaga. No? Ang galing, no? Mas mababait sila. Hindi sila yung tipong parang mag-take advantage pag nakakita ng opportunity. Oo. Tapos, respectful. Tapos, ire-respect mo rin talaga sila. Kumbaga, hindi mo nga maiisip na yung gano'n eh. Yung parang, yung difference eh. O kung ano man yun eh. Yung pagiging bading o straight o ano. Kasi, professional. Magaling talaga sila. So, parang respect doon sa mga gano'n. Sa mga, Sa mga OG. mga malulupit. Parang ang hirap din pag bakla ka, wala kang pera din, no? Oo. Kasi dito, panigurado, ano ka eh. Sabagay, kahit di ka naman bading tol eh. Tangina, ikaw bilang lalaki. Wala ka rin pera, no? Yung araw-araw mo lalo nung napasok tayo na nabiyahe tayo. Oo. Yung di pa uso yung mga work from home, mga ganyan. Araw-araw ka rin nahuhusgahan eh. Oo, man, tol. Diba? Ganun din eh. It doesn't matter. Kung bading ka man, tomboy ka, o lalaki ka, babae ka. Parehas kayong ano eh, parang judge. Kaya Judge ka, parang sa jeep. Tangina, sa jeep ako lagi parang nadjudge eh. Bakit? Madalas, feeling ko lang, hindi ko alam kung sumero lang ako. Wala lang, parang feeling ko ang dumi ng tingin sa akin ng mga kasabay ko sa jeep. Kasi, anong hustle mo nun? Call center na ako nun, tol. Ewan ko ba, parang may side discrimination din sa call center, eh, no? Tsaka sa itsura ko, parang feeling ko, parang, kala nila mga laglag baryagang ako ang puta. Kasi may tattoo ka? Hindi ko alam. Hindi ko siya tinatanong eh. Ngayon, tanggap na yung tattoo, eh. Parang feeling ko lang, alam mo yan, parang, alam mo naman, pag yung tingin sa'yo, iba eh. Oo nga. Diba? So, Alam mo, yung- pag yung tingin sa'yo parang may something, may laman. Pag tinignan ka, alam mo agad yun eh, makikita mo sa mata eh. Tapos yung parang mga stigma na parang, may tattoo yan, call center yan. Eh ano naman? Hindi ko lang, parang, ewan ko bakit parang naging discrimination ng call center. Ngayon? Hanggang ngayon siguro, oo. Talaga? Siguro kasi dead end job. Parang dati yan, narinig ko yan na parang nagkaroon ng issue na minamaliit, di ba? Parang call center lang yan. Tapos yung nagsabi, walang trabaho ang puta. Kubal. Ay, Eh tangin na kasi siya, wala siyang ginagawa, nakakatanggap siya ng ayuda, di ba? Mas masarap nga naman yun. Bagay. Mas mayaman Mas siya masarap kasi nga di niya naman. alam magtrabaho. Oo. Putang ina, ikaw. Thank you for calling ka ba dyan? Ako, ito lang oh. Gising ako ng hapon. By the end of the week o end of the month, meron akong ayuda galing kay Mayor. Hey. Ewan ko, siguro natutuwa din ako sa mga ibang OG na hindi OG na original gay ha. OG talaga na call center agent. Yung mga matatanda Ay, na ngayon. oo, shout out diyan sa mga Kila mommy and daddy. Mommy, dads. Mommy and daddy Oo. ng
Alam na nila yung Mga call center. kalakaran. Di ba? Alam na nila yung mga kalakaran. Tapos minsan, wala lang. Parang sila yung kumukompleto rin ng team eh. No? Ay na, ano no, feeling ko lugi din sila parang tangina, bukod sa mga anak nila, pamilya nila, anak pa rin nila yung mga nasa mga bata sa call center, pati mga problema natin, pinaproblema pa nila, no? Pinapakinggan pa. Kaya, yan. Shoutout kay Mami Pat. Mami Pat. Mami Pat, I love you, Mami Pat. Siya Rest talaga. in, Minsan, takila. rest in peace. Alam mo, ang swerte-swerte mo pag nakakita ka sa katrabaho mo na ganun. Yung may masasabihan ka lang ng mga shit mo sa araw-araw. Tapos siya, excited din makinig sa'yo. Yun yung parang, Yun ang the best. no? Yun ang the best, oo. Weird. Yung tipong hindi kailangan magsabi ng kahit ano or pagalitan ka, parang maging condescending sa'yo na ganito, ganyan-ganyan. Talagang makikinig lang. Oo, no? Ngayon, kung gusto mo makarinig ng something, meron din siyang wisdom to share, no? Oo. Stig yan. Pero baka minsan, chichismis siya rin sa iba. Pero okay lang. Kasi nakikinig naman siya. Well, Well, humanity ang tawag doon. ay, ay lang din mo bumuhay sa ganung industry. Chismis, di ba? Pero, isipin mo, yun ang nag-angat sa atin, boy. Yung Boy. ganyang, yung career na yun. Oo naman. I mean, di naman tayo angat talaga na andun pa rin tayo sa laylayan. Pero ito yung laylayan, medyo dito na tayo. Diba? Pero feeling ko na nag-work up, para siyang rat race eh, no? Kailangan laging mauna para si Cheese. Kailan kaya makakalis sa rat race na to? Kailan kaya ayun, lagi kong hinuhope araw-araw nung nagtrabaho ako for 10 years sa isang BPO. Parang, oh my God, kailangan makakalis dito. Tapos nung binigay naman, ang laking relief, no? Ang laki rin ng kapalit. Siguro. Grabe stressful yung trabaho ng mga agent, lalo mga agent. Pero hindi ko alam kasi hindi naman ako naging manager eh. Siguro sobrang stressful kasi lalo sa akin, stress sa akin manager ko kasi matigas din ulo ko noon eh. Pero yung kumbaga sa perspective ko lang bilang naging agent ng ilang taon din. Sobrang stressful din kasi alam mo yung stressful na masaya. Oo. Masaya kasi ang solid nung team. Ano yan, may mga kupal. Oo. Pero may mga solid ka talagang makikilala na tunay. Mga tunay ba na Kaya di mo rin masisisi yung mga lolo sa team eh, no? Minsan sila rin bumubuo sa... siyang bumubuhay. Oh. Oh, tangina. Isipin mo pag lahat straight lang lahat, no? Ang boring naman nun. Parang wala ka na rin dahilan para pumasok. Robot, no? Oo nga eh. Robotic. Hindi ko alam. Minsan nakaka-miss. Pero, Ako, tol, hindi ko siya nami-miss. Naaalala ko siya. Nami-miss ko yung mga moments. oh, yung moments. Pero yung trabaho, shit. Yun. Oo, pero kung ako, parang ayoko nang bumalik. Hindi naman sa pag-ano, good job sa lahat ng mga nasa call center, lalo yung mga agents natin dyan. Kasi ako agent lang din naman ako eh. Good job sa lahat. Solid, kaya mo yan. Pero, kumbaga sa ngayon, tapos na, parang, ano na yun, isa yung sa nagpatigas sa akin, nagpatibay. Patibay pala, bakit nagpatigas eh, tayo na. Alam mo yung, ang gandang foundation nun. Kasi Solid talaga. yung foundation. etiquette ng work mo lahat. Pero para sa akin, tol, ang pinaka downside lang nun. I mean, safe ka, secured ka, pero hanggang doon ka na lang, you know? Parang may cap din sa progress at sa success eh. Hindi, gets ko yun. Di ba? Parang cap ka. Paano pa ma-discarte ng pera? Paano pa siguro, Gets ko nga yun. Parang, corporate ladder, oo, makakakyat ka. Pero, fuck, pero yung pera kailangan mo, di ba? kasi minsan, hindi siya para sa lahat eh. Hindi naman talaga siya. Kung hindi ka para sa management, hindi ka talaga eh. Oo, hindi ka rin Kahit talaga. anong gawin mo, kahit sabihin natin skillful ka o ano, Kailangan mo lang, kasi may mga kilala akong ganyan eh. kailangan medyo close ka doon sa Feeling ko ako din, hindi eh. Oo. Kumbaga, hindi ko masasabing magaling ako sa pagko-call center. Kumbaga, sa mid lang ako, pero feeling ko hindi ako pang management tol. Alam mo yun, hindi ako pang TL, pang ano, parang hindi ako pasok dun sa criteria nila. Or baka may skill ako na hindi pa pwede dun. Ang hirap din sa corporate world, tol eh. Ang hirap din Kaya talaga. Kung yung corporate guy ka, di ba? Filipino ka pa. Mas di-disregard ka Fuck. lang, no? Ng mga, ano. Fuck.
Ini-disregard ka lang na Yung pala sagutin yung mga boss mo. peking corporate ka lang tol kasi Kaya call nga. center agent ka lang daw. Kunyari, Grabe ka naman, sir, ma'am. tapos kunyari, HR, people's, something di ba? Parang wala naman. Pero safe ka, tol. Nakakain ka, panggastos ka, may HMO ka, di ba? Oh. Bubuhay ka nila para nagtrabaho. Pero, Labarat ka nga lang talaga. oo pare, parang No? takbo Pag medyo rat race talaga no? hindi ko alam kung gusto kong dalhin sa ganung tong usapan natin na to, pero Oo. malalim kasi yun eh. Parang Kaya, hanggang hindi mayaman kung sino man yung kailangan yumaman. Ang takin na daga ka lang pare. Parang, tapos ang dark pa doon, parang i-gaslight ka pa sa compensation mo. buti may tanggap kayo. May thankful. Yung pinakayokong term eh. Salamat nga tayo, may trabaho tayo ngayon Oy! dito. Oo. Ha? Wala man lang yung bonus. Dahil pero, dyan, aalisin na natin ang inyong allowance. pero, may pa-pizza si OM. Okay, 2 box ng pizza nandun sa ha? Kuwali mo. No? Ako, tigdalo-dalawang slice lang ha. Yung square pa ang buti, maliliit. Party cut pa. Agoy, ang sakit nun, sir. I mean, kala nila napaka-komportable din minsan eh. No? Pero kung siguro kumpara sa ibang trabaho na sa bilad sa araw, siguro mas okay yun. Komportable naman talaga. Hindi ko alam, siguro baka tumaas na lang din yung standards ng mga tao. O standards natin kasi kino-compare natin dun sa sa nasa ibang bansa. Siguro nga. O baka dalawa lang yan eh. Either ganon na masyadong tumaas sa standards natin or sadyang mababa lang din ang tingin talaga nila sa mga empleyado dito sa atin. Parang gano'n. Ako to eh. Gusto ko lang minsan isip ko lang gusto ko lang makaalas sa rat race. Pero tanungin kita, tol. So, nangyari sa'yo, ang tagal mo sa sa call center, sa sa pagiging agent. Ilan taong ka doon? Parang 7, Total, 10 lahat. years, 10 years. 10? Oo. Parang mahigit pa kasi ako Parang ganun eh, mahigit pa. inauna ka sa akin eh. Oo. So, anyway. So, ganun. Sabihin natin 10. Tapos, kwento mo, anong nangyari? Pagkatapos ng 10 years, anong naisip mo bago ka umalis? Or bakit gusto mo umalis? Kasi yung sweldo ko nun pare, parang okay lang. Pang binata. Kasi buhay ganun as a binata eh. Bibili mo rin yung gusto mo kung pag-iipunan mo. Pero May loan pa kayo nun, no? Oo, Nakapag-loan ka pa. nakapag-loan pa ako nun. Bili ako ng mga shit gadgets ko sa music. Mm. Pero nung pamilya ka na, parang ibang usapin na. Parang sinampal ako ng katotohanan na, kinampute ko. So, hindi pwede ganito lang ang pera ko kapag every month. Nag-start yan nung magkaka-baby ka na? Oo, magkaka-baby na kami. Gets. Parang hindi ko kaya. Kailangan ko i-risk lahat. Kailangan ko muna isugal. Sumugal ako. Malis ako dun. Sa safety. Yun, nakakita ko ng And work. then, sa pagkakatanda ko niyan, tol, Bono ko sa utang. tagal mo pa bago nakaalis, no? Kumbaga, hindi pa biglaan yun eh. Nag-render ka ba? Parang 3 months din ata rin. Render? Ang tagal naman, no? 2 months. Hindi para kasi ahead. Sabi ko, ganito ako magre-resign kasi parang natanggap na ako nun sa VA work ngayon. Tapos parang sinabi ko. Hindi. Ito pagkakatanda ko niyan eh. Ewan ko kung tama ako Oo. Mas alam ko pa sa'yo eh, no? Pero, parang alam ko, pagka-resign mo, okay na. Resign ka na. Oo. Wala kang trabaho nun. Oo, 2 months, shit. Wala kang trabaho nun. Di ba? Oo. And, sakto yung magkaka-baby ka na. Palabas na. Oo, palabas na. Hindi yung palabas na eh, di ba? Oo, palabas na. Shit, kwento mo to. Solid yan story na yun eh. Tapos bound ako sa utang. Nagpagawa kasi ako ng bahay namin nun. Oo, tama. Yung back pay ko, salamat sa'yo, boss. Yung back pay ko, di ko nakuha. Kinuha ng bangko sa personal loan. Oy, shoutout sa'yo, boss. Shoutout. Boss! Kikupal ka, boss. King ina mo. Ganun, no? Papizza ka naman. Tangina, ano yun? Back pay yun ah. Party cut, puta. Yeah.
Pero yun, di ako yun naman, mabait yung boss ko na yun. Siguro, may pagkukulang lang din ako sa proseso. Siguro, oo. Pero yun nga, di ko nakuha. Tsaka minsan tol, yung mga boss, lalo yung mga immediate managers natin. Minsan wala sa control nila yan eh. Wala. Akala natin kaya nilang kontrolin, pero minsan hindi nila na-control. Lalo yung mga ganyan. Ewan ko lang hindi naman ako naging parte ng management eh. Pero minsan hindi nila kaya kontrolin eh. Pero di mo na ako galit sa kanya, pero parang gusto ko siya puntahan, gusto ko sabihin, abangan ko siya sa labas. Pero di ko siya sunduin kasi love ko rin yung boss ko, mabait yun. Parang gusto ko sabihin, asan na yung backpay ko? King ina mo! Wala. Minsan, dumadapo na sa isip ko ng mga panahon na yun na parang wala kang pera, nakakatakot. Parang pag wala kang pera ngayon, nakakapaghinga ng tuhod do, parang Sana alala ko tol, bago ka umalis nun tuluyan, yung tuluyang mag-resign talaga. Lintik ang worry mo nun, lintik ang anxiety mo nun talaga. Sinasabi mo sa akin yun na parang, paano pag di nag-work tol? Paano pag hindi ako ng ganito? Paano pag ganyan? Paano pag ganito? Tapos, ang tinake mo na risk is isang VA work, pero take note, 2 months na hindi siya bayad sa sasahod. training. Oo nga. Mag-train siya ng 2 months, pero wala kahit anong training pay, walang ganun no? Training allowance, wala kahit isa. Buti na lang. Piso pala. Tapos wala, sobrang worried siya kasi hindi pa siya sure kung makakapasa siya. Kasi competitive yung Oo eh. Related sa related sa Oo. sa pinag-graduate mo na Oo. sa yung mga medical shit eh. Mas lintik ang anxiety mo noon, di ba? Ano tumatakbo sa isip mo noon, tol? Curious lang ako kasi kumbaga nakapag-usap tayo, pero ano mo yung usap na minsan hindi natin siya natatakil yung mga mas malalalim na Ang hirap tol, parang mga panahon na yun kaya di rin tayo nag-usap nun kasi ang hirap sabihin ng problema kasi mabigat. Alam mo yun? Di mo rin kaya i-share ng... Kumbaga, dahil ba tipong feeling mo hindi naman ako makakatulong? Hindi. O dahil ang hirap i-explain ba? Ang hirap na i-explain eh. O dahil ba nahihiya kang magsabi? Ano ba? Ewan ko no, parang itong lumalaki tayo, tapos magiging adult tayo, parang mas nahihirapan ako mag-explain ng problema. Kahit kanino. Tingin mo bakit? Hindi ko alam eh. Ikaw ba, di ka nahihirapan mag-explain ng problema minsan? Mahirap i-explain sa words. Di ba? Ang hirap Mahirap talaga siyang i-explain sa gawing salita. Siguro ngayon kahinaan natin, hirap tayo express kung ano yung problema. Hindi kasi tayong dalawa normal naman tayo sanay tayo ng nagbibigayan ng ganun eh. Kumbaga, kung may vulnerability man sa amin dalawa, parang hindi namin nasi-share yun sa kahit kanino. Parang Sa amin dalawa. Mostly sa ibang circle din namin na yung mga talagang meron kasi kaming hindi kami isang best friend lang eh. May circle kami na yun yung best of friends namin eh. Na talagang sasalo ng bala para sa amin at sasalo rin kami ng bala para sa kanila. Pero most of the time kasi mas madalas kaming most of the time magkasama kami ni Gian. Kaming dalawa yung mas madalas. Pero parang kailangan mo pumunta sa... Yung kunya nakita kayo, hindi mo kagad masasabi yung problema mo. Pero gusto mo, pero parang kailangan mo maging komportable, umupo. Siguro may beer or may kape, kung ano man, alam mo yun. Kailangan pa kumuha lakas ng loob ng timing. Timing, tapos parang may pag-uusapan pa kayo. May trigger. Tackle pa. May Oo, trigger. trigger, gano'n no. Oo, siguro. Ang hirap niya hugutin sa isip, no? Oo. Parang gusto mo ma-explain, hindi mo ma-explain. Naiintindihan mo siya dito, Oo. or hindi mo siya ma-express, no? Ayun, yun yung feeling ko. Siguro yung mga takbo sa akin, mga panahon na yun. Okay, mabalik tayo doon. Anong mga tumatakbo sa isip mo? Nung ando ka na, while in the, 2 months training ka na puta, wala kang natanggap na bayad. Ang perang hawak mo galing sa utang, tapos malapit na maubos. Alam mo yun? Pangkain, pan-check up. Anong feeling nun, tol? Anong mindset, anong point of view ng lalaki? Kumbaga, parang soon to be father. I mean, gusto ko yung maging, gusto ko masuportahan din sila sa lalaki. Pag ang pagiging lalaki ko ng mga panahon na yun na wala kang pera. Pero ang iniisip ko, ang selfish ko kung ikikip ko sila dito sa laro ko.
Nilalaro ko kasi, diskarte ko eh. Experiment, no? May pinupush ako eh. Sabi ko, it's this or nothing eh. Parang, Risk nga, risk. Oh. re-risk ko na. Dito Sugal na ako talaga, eh. sugal talaga. Oh. Sabi ko, pauwiin ko na kaya itong mga mag-ina ko. Or magiging mag-ina ko. Parang, Ano, no? pauwiin ko kaya sila. Papauwiin mo, oh. Parang may nakakain sila. Parang ako na yung magugutom dito. Tapos ako lang yung maglalaro sa risk. Ako lang yung mag-iintay. Ako lang talaga. Sabi ko, ay yung mga gusto ko. Eventually yun, pinauwi ko muna sila. Umuwi sila. Siguro kasi nag-aaway din kami nun. Siguro good thing din. At least ako nakafocus ako doon sa game. Tapos yung mga paghihirap, yung sacrifices, ako lang yung mag-take nung shit ko, ng Yung pain of sacrifice. struggle, oh. Ikaw Oo. lang, oh. Diba? Wala ka madadamay na iba. O sige, nag-work ka agad, nag-work siya agad. Kumita Ay, ako after saktong 2 months, nagkaroon ako ng bahay. New less Year, than. New Year yun eh, nung first day ko eh. 2 months. 2 months, sakto. tinapos talaga mismo yung 2 months. Oo. Sabi ko, sige na, ito na. Na-reap naman yung reward tol. Lahat naman tumamasa ng Galing, no? ng ginhawa. Ang galing. Ewan ko, yung risk na yun yung pinaka-shitty move ko. Siguro sa perspective ng iba, ba't mo gagawin yan, magkakapamilya ka na. Ba't mo gagawin yan? Baka stick ka na lang dito sa work na to. Ay, hindi man narigo sa iba akong katrabaho na lalaki na. Pare, mag-sacrifice ka, magkakanan ka. Mag-ipon ka ba? May ganito ka ba? Parang ganun. Sabi ko, Pero good thing na hindi ka nakinig, no? ako siguro good thing. Tsaka siguro swerte din. May luck din dun. Di ko alam. Hindi, ano yun eh. Kumbaga, ando ka sa point ng binibigyan ka ng choice eh. Okay, no? Take mo ba tong opportunity na dumating? Pero risk ito ah. Hindi ko magagaranti sa'yo. Pwedeng pwedeng backfire sa'yo to. Pero, pwede rin ito yung ikaangat mo. Ngayon, ito isang choice mo is yung kung nasan ka currently. Oo. Safe ka dito. Sumasahod ka ng regular. May trabaho ka, empleyado ka dito sa Pilipinas. So, ikaw, asa sa'yo? Ang pipiliin mo. Magre-risk ka ba dun sa walang kasiguraduhan pero pag nanalo ka, mas malaki? O dito ka sa safety net mo, diba? Sa safe zone. Pero di mo, selfish din yun, no? Knowing na may magkaka-family ako nun, re-risk ko for the better sa amin. Pero 50-50 kasi. Pwede kang malasin, pwede kang ano. Hindi. I mean, Kung ano sa aming selfish. kasi, Kasi hindi mo sila iniisip. kunyari Iniisip mo hindi baka- mag-work. Oo, kawawa. kawawa, di ba? Kawawa. Kasi hindi ako naniniwala. Actually, selfless pa nga yun, tol eh. Bakit? Kasi, bakit mo tinake yung risk? Kasi mas gusto mo ng mas better option para sa kanila eh. Ayaw mo na mag-settle sa okay lang eh. Oo. Ayaw mo mag-settle dun sa okay na ako dito, safe kami dito eh. Mas gusto mo sila mabigyan ng mas mag-ayos na buhay, mas magandang, mas maraming provisions, di ba? Makapag-provide ka ng solid, mas madami. Hindi lang yung mga kailangan, pati yung wants pabibigay mo, di ba? And yun naman ang nangyari. At saka feeling ko kahit mag-fail yun, may darating na option tol eh. Kasi, ang point nga lang dun kasi, feeling ko hindi ako sure, hindi ako expert eh. Yung mag-take ng risk. Oo. So, once nag-take ka ng risk, lalo na kung ang reason behind it is malalim, sobrang meaningful para sa'yo, or parang sobrang genuine, mag-pay off yun. Hindi ko sinasabing pag i-take ka ng risk, matik panalo ka na agad. Diba? Kasi maraming kasi ng risk, may risk na. Pero parang nga, di naman ako tumalon lang din doon Parang ginawa ko rin yung best ko ng mga panahon Oo, talaga. diba? na- Dapat i-acknowledge mo yun. Parang lumaki lang yung odds to, parang, di ba? Kumbaga, hindi ka naman nag-resign. Tapos wala ka nang ginawa, naghintay ka na lang ng jackpot. Huwag lang ganun eh. Nag-resign ka kasi naghahangad ka ng something much better dun sa current state mo. Kasi, ikaw na nga nagsabi kanina, yung current state mo, hindi kayang bumuhay ng pamilya. So, kaya ka nag-risk, di ba? So, hindi selfish yun. Ayun yung I'm magandang sure term. consider na selfish. Hindi ako nagantay ng jackpot nun. Oo, hindi ka naman naghintay ng mga ano ba tawag doon, mga handouts, Oo. yung mga bigay, 'di ba, ng tulong sa iba. Ang mga pagmamalaki mo doon, ikaw gumawa nun, sarili mo, kumbaga self-made. 'Di ba?
Pero ang napaano ako doon, tol, ang naisip ko talaga, ang na-realize ko lang ngayon, yung drive ko nun, parang hindi mo siya parang laging magkakaroon ka ng ganun drive every now and then, no? Yung ganong instinct din. Mm. Parang minsan, ngayon, totoo siya, sabi ko sa'yo, no, to be honest, parang ngayon feeling ko, nasa safety side ako eh. Parang ayoko rin mag-rest all the time. Pero minsan lang dumating din yung maging, uy, sobrang risky ako. Tsaka, ito pa, yung sa buong 10 years ko na magtatrabaho, aminado ako, nag-antay din ako ng jackpot. Hindi dumating, pre. 13-month lang, pero mabilis din maubos. Ikaw, hindi naman talaga laging darating yung point na kailangan mo mag-risk all the time eh. Parang meron nga yung, kumbaga sa game, may stages ba? Di ba? Level. Oh, may difficulty. levels. Parang pag papunta ka na sa stage 2 or level 2, doon ka na. Mag-take ka ba ng risk? Mag-stay ka na sa pagiging ganito. Ngayon, sa pagkatapos ng second level mo, may pa-third level ka na. Yun, take ka ba ng risk ulit? Pero hindi siya yung tipong parang next month ngayon, gaganto ulit ha. Hindi pwedeng kailangan parang i-master mo muna yung tong round na to, tong level na to, masterin mo muna. Ngayon pagtingin mo, siguro na master mo na siya, na komportable ka na at kaya mo nang mag-level up, go. Kaya na rin ako sa mga ibang motivational videos, lalo yung sa mga lalaki. Like, everyday grind. Yung mindset, ganito dapat. Parang ang hirap no, kung gano'n yung mindset mo every time. Or every day. Siguro kailangan yun. Hindi, feeling ko lang kasi napapagod ka dun sa push. Sabagay. Siguro napapagod ka dun sa, naririndi ka dun sa pag-push, sa command, dun sa mga sinasabi, mga salita. Pero kung ang i-take mo lang dun is siguro is yung thought. Yung thought lang niya na Pero gets ko yung hustle culture kailangan mo mag-grind. Discipline. Hustle culture din ako eh. Discipline over motivation ka dapat eh. Kumbaga, hindi ko to ginagawa dahil motivated ako ngayon. Dahil mayroon akong bibiling ganyan, o mayroon akong kailangan biling ganito. Hindi. Ginagawa ko to kasi kailangan ko tong gawin. Regardless kung gusto ko man siyang gawin o hindi. Diba? Mahirap man siyang madali, parang ganun. Parang doon mo na siya i-base. Parang nasa discipline ka na talaga. Parang didisiplina mo yung sarili mo. Kasi mahirap bumase sa motivation kasi hindi ka naman araw-araw motivated eh. Mahirap nung maging motivated araw-araw din. Di ba? Kung ibabase mo sa motivation yung kilos mo, yari tayo dyan. Yun lang siguro na natutunan ko sa pagkatrabaho lang ganun katagal. Kaya hindi ka motivated, kailangan mong gawin tong shit na to kasi kailangan mong... Kahit ayaw mo, di ba? Kailangan lumagpas sa araw na to. Paggising mo, pangit ng mood mo, ayaw mo, sumapakaramdam mo, pero gagawin mo pa rin. Kasi disiplinado ko eh. Di ba? Kasi kailangan ko gawin to eh, lalaki ako eh. Pero everyday, naghahanap tsaka nag-aantay pa rin ako ng opportunity na mas better. Parang hindi close yung ko. Siguro ayun yung hustle ko. Hindi close yung options, yung doors. O yung doors ko para sa opportunities. Dapat, tol. No? Dapat talaga. Sabi nga nila, hindi mo naman kailangan, kumbaga parang, laging sinasabi sa atin ng bata, tayo makontento, ganyan-ganyan. Siguro para sa akin, matuto tayong, mas maganda siguro yung sabihin niyo, mas matuto tayo maka-appreciate ng kung ano meron tayo. Pero, wag natin tigilan yung grind. Kumbaga, wag kang magsawang mag-improve, mag-upgrade. Di ba? Appreciate mo kung anong meron ka ngayon, be grateful. Di ba? Maging grateful ka, nagising ka ngayon. Maging grateful ka, may sasakyan ka. Maging grateful ka kung meron ka ngayon sa kinakain mo, iniinom mo. Sa trabaho mo, sa level mo, sa trabaho, anong position mo. Pero kasi pag nag-settle ka, para sa akin kasi pagkakaintindi ko, pag nag-settle ka na, okay ka na dun eh. Diba? Pero parang hindi mo ma-max out yung potential mo as parang bilang tao eh. Pero kapag, kunyari ganun naging grateful ka, tapos try mo maging grateful, may tao rin naman na
Paparealize sa'yo na, or paano ba, i-question mo yung sarili mo, tama ba maging grateful ako sa mga nangyayari ganitong maliliit na bagay? Lang. Bakit? Side note lang. Bakit mo naman na-question yun? Kumbaga, kunyari may tropa darating, nakabili ka ng bagong gamit. Analogy lang to Nakabili ka ng bagong gamit. Sabi niya, paring may nagbibenta niya sa FB Market, mas mura. Sayang. Parang, parang hindi ka lang rin magiging grateful dun sa binili mong gamit. Hindi naman sa hindi ka magiging grateful siguro. Ang pagkakaintindi ko sa sinasabi mo, parang medyo manghihinayang ka kasi tangina mas mura pala dun. Dapat yun. Oo, parang ganun, magtatry mo maging grateful ka sa isang bagay na nabili mo or natanggap mo or blessing mo. Sobrang appreciated mo siya. Biglang merong sisira ng mood mo na. Oo, sisira ng mood mo lagi. Bili mo? Magkano bili mo? 5K. Kako 2.5 lang yun doon sa ano. Hindi, analogy lang yan pare. Hindi naman yung ano. Pero, di ba parang ganun, may ganun taong darating sa buhay mo rin na feeling din sa'yo na gano'n. sa ano na yun, tol, kung paano mo siya i-take. Bagay. Di ba? Kung paano mo siya i-absorb. Parang, kung gumastos ako ng mas malaki, di ba? Bagay ito yung ment na mapunta sa'yo, di okay lang. Hindi ka naman niloko hindi ka naman dinup dun sa binili mo. Di ba? Legit naman yun. Brand new. Ang problema. Kung mas mura doon, edi I mean, apply natin next time. in a sense na sabi natin kanina na parang be grateful on what you have right now. Parang ganun. Actually, sa lahat ng bagay, kung nakatabid ka ng safe, pasalamat ka. Sa hinihinga mong hangin. Yun yung mga small, para sa akin yun yung mga nantitake for granted na sobrang small things pero sobrang laking bagay, di ba? Una-una, nagising ka. Isipin mo, ilang porsyento ng tao nagpapasalamat ngayon dahil nagising sila. Pagising niya, nakapagpasalamat ba sila? Hindi naman Rekta na yan kung anong gagawin nila. Minsan ako, nagagawa ko rin yan. Pagising ko, rekta na log in na agad ako kasi putang ina, naghahabol ka ng oras. Akalimutan mo. Ano mo yung kinakain mo? Kailan mo ba, lagi mo ba napapapasalamat yung mga kinakain mo? Lalo na minsan sobrang sarap pa ng kinakain mo. Or kung saan ka nakakakain. Tubig, malinis sa tubig. Yung hangin. Isipin mo pag nawala yun, di ba? Kahit yung pagtawid mo pa lang, sasakyan mo, nakatawid ka na maayos sa sobrang busy road. Yan pa lang to, hindi ka na-aksidente. Sobrang dami ng tao, isa ka sa pwede ma-aksidente pero hindi ikaw napili ma-aksidente, di ba? Kumbaga yun yung sinasabi ko ng mga small things na taken for granted na hindi masyadong nakikita. Or Parang napagpapasalamat ng may mga sabi tao. sa'yo, ba't ka tumawid dyan? Dito mas maigli Sana hindi ka napagod. Tangay na niya, baka nasa sa buhay niya. Kupal! Nakatawid na ako Minsan mapapatan ako na lang talaga no? No? Up nung mga high school pa lang tayo. Laging tanong natin. Hanggang dito na lang ba tayo? Siguro nga ngayon tanong ko lang din ulit no? Kahit medyo naging okay yung buhay natin. Hanggang dito na lang ba? O meron ba aside from this? Never ending. Feeling ko ano yan yung sagot dyan parang nakabase lang din kung anong paniniwalaan mo Parang kung tingin mo parang isipin mo na parang tangin hanggang dito na lang ako. Hanggang dyan ka na lang. Pero kung di mo i-accept yun, tangin na siguro hindi. Baka limitless ka. Kung yun ang, yun nga, parang siguro nasa mindset lang din Pero gets ko naman, Ang hirap kasi parang challenge ka lagi talaga. Challenge yung mind mo lagi dahil sa mga circumstances na meron ka ngayon. parang pagigising ka, parang laging may panibagong task si Kuya Parang sa loob ng PBB Hingi na. Ay, yun nga yung ano dun yun nga yung exciting part dun Nakikita lang kasi natin siya minsan madalas as parang ang hirap. Siguro kung babaguhin natin yung paano natin siya tignan, parang titignan natin siya as, kung yun nga, parang kay PBB na
another challenge to. Pag natapos ko to, di ba, may kapalit na mas maganda to. Minsan wala. Well, siguro kung wala siyang kapalit na bagay o something na mahahawakan mo, di ba? Baka naman ang naging kapalit niya intangible. Tama ba yung term ko? Hindi ko alam kung ano yun. Parang naisip ko tangerine eh. Hindi, ibig sabihin, hindi nakahawakan. Baba, may na-develop ka na skill o may nawala sa yung habit na nag-go hold down or hold back sa'yo sa mga bagay-bagay. May na-improve kang something. May na-acquire kang attitude, mga ganun. Feel ko hindi pa laging laging visible yung premium mo o tangible yung premium mo yung reward mo Baka na-oversee lang o overlook lang natin. Parang di ko lang kung ano yung term, pero parang weird in a way na parang kapag minsan wala kang oras, nagreklamo ka na wala lang oras. Tapos pag binagsak sa'yo yung oras ulit, hindi mo na alam gagawin sa oras na binigay sa'yo, no? Pero di ba, tangina, ano nga yun, parang okay to pwede akong gawin bago. Ayun lang. Or yung mga gusto kong ibang gawin dati. Parang mas na-appreciate ko ngayon, no, yung uupo ka, tapos wala kang gagawin. Naisip ka lang. Tangina, talaga, sinabi mo pa. Tapos may naman darating na yung mga, ito yung mga kailangan kong gawin. Siguro kaya ganun yung mga tatay natin na pagtas magbasa ng diary sa umaga, mag-inom ng kape. May sila magmuni-muni, tol. Daddy Doc, tol. Actually, sarap nun. Yun nga yung minsan kong, sinasabi ko kay Jet minsan parang, sana magkaroon ng isang araw o kahit ilang araw, isang linggo. Yung wala kang gagawin. Wala tayong gagawin. Upo ka lang. Muni-muni. Tapos, syempre, prep ka, kakain, mag-workout ka, o kung ano man. Pero walang something na mapipressure ka. Yung parang, wala mo nang ibang gagawin. Pwede akong gamanto lang. Alam mo yun? Ito yung sinasabi mo, upo lang ako dito hanggang makatulog ako. Tapos pagising ko, load ako TV. So may naiisip na idea na yun. Mukha lang walang ginagawa. Pero may idea na yung hype na yun. Diba? Pero di ko nakita sa babae yun. Never ko nakita sa babae. Sa mga babae talaga. Nanay natin. Hindi ko nakita yung nagmuni-muni sila. Tapos may naisip na sila. Ang naisip lang nila yung next chore na gagawin para sa bahay. Siguro, ganun talaga. Roll siguro. Role, no? Parang, ang mga lalaki na nasa bahay na nag-iisip ng ganun, nag-iisip siya deeper na parang mas ahead pa. Hindi lang yung sa next task. Ewan ko. Sa akin lang. Diba? May kasi tayo, mas may tendency tayo mag-overthink Yung overthink na, ewan ko kung anong overthink tawag ba? Na minsan nagiging nonsense na. Oo, nonsense. Kasi sobrang layo na. Parang sobrang stretch na, pero winu-worry mo pa. Pag gano'n, dumadating ako sa point diba? na gano'n, doon ako yung parang magbubukas na ako ng kung ano mga YouTube or TV. Siguro kasi kaya gano'n. babaliwin ka na nun. Oo, maganda nun Kumbaga parang maganda yung ginagawa mo. Alisin mo na attention sa gano'n. Kasi parang, kung i-worry mo yung 5 years from now, hindi magme-make sense yun. Kasi hindi mo nga sure kung andun ka pa di ba? Parang ang pinakamaganda lang isipin mo is kung ano yung ngayon Siguro kaya ang daydreaming, ako para sa akin, parang nakikita ko lang din. Mostly nangyayari sa lalaki kasi may reason. Mas childlike ang lalaki na umabot ng childish na dream. No? Kahit hindi, statistically or parang factual na parang imposible yan, ganun. Pero parang mas binibigay yung idea na yun sa guy, no? Siguro nga may meron tayong pagkakaiba pagdating sa maturity, way of thinking. Siyempre, hindi naman natin masasabi tayo makapagsalita kung paano mag-isip ang babae kasi. Diba? Hindi naman tayo babae. Ang may lalatag lang natin kung ano yung naiisip mo as lalaki. Tapos,
ang ano pa doon, eh, iba-iba rin tayo. Siyempre, meron na kayong mga soft lang. Meron din naman na mga walang pakialam, irresponsable. Hindi ko naman sinasabi na mas better ako o tayo dun sa mga ibang tao. Siyempre, hindi natin alam kung ano pagdadaanan nila. Pero, ang point ko is magkakaiba tayo eh. Magkakaiba tayo ng pagdadaanan. Tapos magkakaiba rin tayo ng goal. Magkakaiba rin tayo ng past experience. So, wala. Mahirap mag salita tungkol sa, ano yan, sa ibang tao. Pero, kung tungkol sa'yo, tungkol sa akin, feeling ko lang, magkakaiba tayo ng kung paano mag-mature, paano mag-overthink. Siguro nag-overthink din sila pero sa ibang bagay. I mean, yung mga babae. Pero gets ko naman yung pag-overthink nila laging nakatag sa survival. Alam mo yun, laging related sa survival. True. Ayun yung papansin ko more. Pero yun yung, survival feeling ko siya. yun yung primal instinct yun, tol. Oo, yun yung pinaka-primary instinct. Oo. Ang primal instinct kasi feeling ko ng lalaki, in general, to provide ba? Oo eh. Dapat, di ba? Ganun naman talaga dapat no? To provide, to lead, to serve. No? Lagi sinasabi sa nanay ko dati, swerte nyo, lalaki kayo. Bata pa ako nun. Hindi kayo manganak, hindi kayo, alam mo yun, masasaktan, hindi kayo magbubuntis. Sabi ko, talaga, swerte pala talaga lalaki. Tapos habang tumatagal, lumalaki, yung bigat, yung responsibilidad, yung expectation, puta, parang mas okay na yung magbuntis ng 9 months, tapos manganak, tapos mag-alaga ng bata. Hindi ko minamaliit, pare, pero parang sa mga nangyaring shit sa'yo ngayon, parang sa okay yun ah. Sa okay yun ah. Gets. Ang naging factor kasi agad doon, kinumpara agad eh. Oo nga eh. So, automatic ikaw kumpara mo din, di ba? Oo. Pero, feeling ko dapat kasi hindi kinukumpara yun eh. Sobrang two different entities, two different roles. Kung mahirap manganak, mahirap mabuntis, hindi mo rin naman naranasan pa maging tatay o maging lalaki. So, di ba? Di ba pwede sabihin, mas mahirap. Oo. Pero panigurado ako. Masakit siguro talagang mga anak. Puking ina. Pag narinig yan ng iba na hirap maging ganito lalaki, naranasan nyo. Lagi na lang nilang, tangina, parang expected na dapat yan eh. Ba yan, hindi mo dapat nare-reklamo yan eh. I mean, Well, yung talagang, doon, ba, sad truth. hindi mo pa reklamo ang pagiging lalaki, kailangan hold up mo lang. Kasi sabihin nila sa'yo, cry. Ano yun? Cry kasi pag di mo na kaya, isang lalaki cry, tapos bibilib sila sa lalaki nagka-cry. Talaga ba? King inang yan! Di totoo yun. Tangina Tang inang yan. Di totoo malabo yun. pa sa tinta ng pusit yun. If you cry, gusto ko lang tuwan-tuwa babae pag nakita nila cry. O natutuwa lang sila kasi nakakita sila ng weakness. Sa TV lang yun. Tapos gagamitin nila sa'yo yung weakness mo. Sa TV lang yun. Isipin mo. Shit! Sa TV lang yun. Isipin mo, tol, tangina. Sa harap ng partner mo, iiyak ka. Ilagay mo siya sa personal na perspektibo. Ano masabihin sa yung partner mo? Ano sabihin sa asawa mo? Tangina, bading. Bading. Umiiyak ka, bading. Tangina, may na klase. Sabihin sa'yo nun, tangina, nakaiyak. Di pwede umiyak, boy. Sigurado maraming kukontra sa atin dyan. Pero, base lang naman din sa experience namin yan. Sa bagay, ano mo yung kwento sa kaibigan niya, yung asawa ko umiyak kasi hindi niya kinaya yung ganito. Tangina, hindi niya ako kwento yun. Hindi, kumbaga, sasabihin siguro ng mga tao na walang problema ang lalaking umiyak kasi dapat
Kumbaga, para maiwasan siguro yung mga suicide, yung mga anxiety, depression, o kung ano pang nagiging epekto nun. Dapat lagi mong nilalabas yung emotions mo or sinishare yung thoughts mo para ano ka, guminhawa ka, yung pakiramdam mo guminhawa. Pero feeling ko, tinry ko yun, hindi naman ubra yun. Umiyak ka. Hindi, yung naging vulnerable ka, yung nagsabi ka ng mga shit na kumbaga nagbaba ka ng armor mo. Sabi ka ng mga kahinaan mo. Ano sabi? Ano feedback mo? Hindi, parang nagbuka ka lang mahina, tinignan ka lang as weak eh. Parang tignan ka as parang, bakit ka ganyan? Ano na-imagine ko ngayon pag gagawa ka lang ganun? Parang lalabas si Taguro. Sabihin niya lang, bading! Ano niya, palalaking tao, nagsishare ng emotions. Bading! Aray, yun kasi yung katotohanan dun eh. Parang, madaling sabihin na, pwede naman kayo magkwento sa amin ha. Pwede naman kayo mag-share, pwede kayo umiyak sa amin. Papakinggan naman namin kayo, i-comfort namin kayo. Maaaring totoo yun sa sa ibang babae. Pero hindi sa lahat. Hindi sa lahat. Kasi may iba na titignan ka as mahina, na hindi mo kayang sila ipagtanggol kasi nagpakita ka ng kahinaan eh. Ano no, parang anuhin nila, ang dami nilang type na lalaki na nasasabi, may lalaking ganito, may lalaking ganito. Pero never ko po ang diniscuss nila, nakarinig ako na diniscuss nila, may babae kasi ganito, may babaeng ganyan. Hindi ko gets. May lalaking, ayun yan, madaldal, may lalaking reklamo, may lalaking tamad, may lalaking ganon. Pero ang babae, never ko nakita sabi, may babae kasing ganito lang hanap, may babae kasing ganito, may babaeng, yung So mga nakita natin, mataas ang, anong point mo? na never nila diniscuss ang type ng mga babae kasi, ewan ko, parang target lang lagi nila is masculinity, para lalaki. Dahil ikaw parang sa'yo lang ang topic, ikaw ang kumbaga dapat ikaw ang May lalaki kasing ganito eh. Kung May gulo, matapang eh, gulo, matiyatago yung emotions eh. Ganito eh. Parang ganun. negative. Dapat hindi ganun. Pero kung mahina ka naman din, dapat malakas ka, dapat ganun. Parang kumbaga ganun ba? Dapat Hindi, sabi lang nila yung tanga type ng lalaki. Pero never nilang diniscuss ang type ng babae. Kaya tayo nakakita ng mga babaeng ganun. Di ba parang, may babae palang ganito, tapos ang pride. May babae palang daw eh. Ang sinasabi lang nila, hindi ganyan talaga ang babae. Ganyan talaga ang babae. Parang kailangan mo pakasamahan mo. Parang ganyan sila eh. So, Ganyan, parang relate ka agad sila. so parang regardless kung ano ipakita niya sa'yo, ganyan talaga kami lahat eh. Oo, ganyan kami lahat eh. Oo. Parang wala silang type. Oo. Pero sa isang tao ko lang narinig ang type ng babae. Sa nanay. Nanay ko. Sino ba yung dala mong chipipay na yan? Yung dala ka babae dati sa bahay. Sabi, sino yan chipipay? Galing niya makasense. Pag nanay. Babae sa babae. Nanay, tas may ibang babae, anak niya lalaki. Alam ka agad ng mga nanay na kung anong klaseng babae hindi nala mo sa bahay. Di ba? Yeah. Pag nanay, iba yan. Pag nanay, tas lalaki anak nila, pinoprotektahan nila yung anak nila sa ibang babae. Di ba? Na alam nilang Alam nila kung gaano kagago yung babae. pag hindi nila trip. Pag amoy hindi nila nila. trip. Pero ano yan totoo yan, pero nagkakamali rin naman minsan yan. Di ko alam to lang. Hindi, kumbaga minsan, ibig ko sabihin sa nagkakamali sa judgment, parang minsan kasi merong sobrang outgoing. Pwede. Diba? Or baka alam nila ang maaring gawin ng isang babae sa lalaki. Alam na nila. Tingin mo ba? Ganun Pwede. Alam nila kaya nilang sirain ng isang lalaki inside. Pwede, Emotionally. Possibility. Minsan nga, parang, ako kasi wala naman ako narinig na kay Ermat eh. Pero, ang ibig sabihin sinasabi ko kanina, parang, baka mamaya sobrang outgoing lang niya, liberated siya in a way na sobrang,
miski sa lalaki o sa babae, sobrang ano siya, parang comfortable siya na ano mo yun, alam mo yung ma-PR, mga ganon, Oo. di ba? Or, Pero pero sa sarili niya meron siyang moral values o meron siyang paninindigan na, oops, diba, umabot kayo sa mga intimate na usapan o intimate na situation na akala mo siya yung tipong easy na magiget mo agad. Kasi nga parang, oy, makulit to madaldal. Pagdating sa biruan, ang bunganga niya, akala mo talaga parang lintik lang siya magsabi ng ganito. Ang bilis niya magsabi ng mga ganito, medyo bastos, medyo mga green. Pero pagdating doon, oops, hindi pala pwede yan. Hindi pa pwede. Parang, hindi muna. Kumbaga, hindi pa ako ready sa mga ganyan-ganyan. Nag-gets mo? Ibig sabihin, may ganun eh. Yung akala mo sa labas, parang ang kwela-kwela. Or hindi ang kwela eh, parang sobrang liberated ng dating na kung makapagsalita, parang sobrang outgoing. Sobrang akala mo, sinong expert sa mga kung ano-anong bagay. Tapos, naging kayo, pero pagdating doon, parang, puta, parang daig pa yung nerdy girl na walang alam sa mga. Minsan kung sino pa yung mga nerdy girl, sino pa yung gets. medyo, di ba? Pero, I mean, Hindi, medyo, hindi ko ano na parang nerdy girl, medyo, basta may mga nerdy girl lang na parang, sila pala yung hot, di ba? Pagdating sa, yung mapusok, loob nila, o yung parang nasa loob ang kulo, medyo palaban, yun ang ibig ko sabihin. Minsan may makikita mo yung parang sobrang outgoing, yung pala yung parang pag dalawa na lang kayo, timid na yan, wala na masyadong emotions. Kasi yun lang yung ibig ko sabihin sa Gets ko, baka nagkamali ng judgment dahil ba doon? Or ano ba siya, parang nakita na the way, minsan kasi sa pagsasalita, Hindi, pero ang point ko lang, alam din pala ng babae kung gaano ka shitty. Alam nila ang baho ng isang babae kung anong kaya nilang gawin sa isang lalaki. sila lang dapat ang makakaalam nun, tangay na, di ba? Pero pag stand up for girls, sabihin nila, stand up for her. Suporta nila yung kapwa girls nila, gano'n. Pero pagdating, kung lalaki ang anak nila, tapos may babaeng dinala, mag-worry sila kasi alam nila kung gaano ka fickle-minded yung lalaki. Fickle-minded tayo mga lalaki, pare. Madaling ma-impluwensyahan din ng babae. Totoo. So, ibig sabihin pala, all along, alam din pala ng mga babae ang manipulation talaga sa lalaki. Tapos ayaw lang nila mangyari sa anak nila. Ilang taong ka na, alam ng babae kung paano tayo, alam kontrolin. Di ba? Inang yan. Tapos, ba't lumalabas sa media, kawawa sila? Kahit gaano ka na katalino ngayon, kahit gaano na ako natuto ngayon, kung ano mang wisdom ang meron tayo ngayon, or kung ano mang faith ang meron tayo ngayon, pinapromise ko sa'yo, kaya pa rin tayo i-manipulate ng babae. Kaya pala gano'n kabantay ang nanay natin sa ating mga lalaking anak nila pagdating sa babae. Kasi, kaya nito manipulate yung anak ko. Ayoko mangyari sa anak ko naman. Kung ano ginawa ko sa tatay niya, ayoko mangyari. Parang gano'n manipulation lang. Kaya overprotective ang mga nanay sa mga lalaking anak nila, no? Kaya nga, hindi in general Man. Pero, most of the time, pag challenge ang lalaki, ang devil, mas ginagamit niya yung babae para i-challenge ang lalaki. Di ba? Kumbaga, mas gagamitin niya yung babae. Ilabas na natin yung usapan dun sa mga sabihin nating magbabayad ka para sa pleasure. Labas na natin yan. Doon na lang sa partner mo mismo, sa asawa mo na lang mismo. Diba? Babae ang makapagpalabas ng best mo, pero babae rin makapagpalabas ng worst mo. Tayo na. Diba? Tataka lang ako, bakit sila, most of the time, gusto nila ilabas ang worst ng isang lalaki. Shit test, di ba? Mga shit test ng mga babae. Bakit gusto nila lagi nila nakikita yung worst? Para may pleasure ba sila pag sa downfall ng isang guy? Ay, itong lalaki ito, naganto ko siya. Destroy ko yung
kung ano man meron siya. Hawa ko siya. Hawak ka siya, no? Fucking shit. Pero siguro yan na yun yung mga ano na yan, tol. Medyo mga expert level manipulator na yan, tol. Fucking shit. Kasi ano naman eh, kumbaga to be fair sa mga babae, may mga lalaki rin ganyan eh. Actually marami. Manipulation na lalaki. Manipulator, oo, tol. 'Di ba na parang gagamitin yung ano nila, pera, physical power, physical strength. Pero yun na yung mga actually maliit na percentage lang. Maliit lang eh. Oo, maliit na Parang percentage lang. parang di nga lalaki Kaya yung try ko kasi mga i-defend din yung mga babae. Ayoko naman na maging maging bias tayo sa I mean, kung may gagawa naman either yun. side eh. Pero Mukhang kupal na sa kupal totoo yung lang, tsura. sa manipulation, mas kaya tayong i-manipulate ng babae kaysa kaya natin silang i-manipulate. Kaya takot ang mga nanay. Kaya yung may term na, ano ko po yung anak ko, mawawala na sa akin kasi may babae na siya, may girlfriend na. Di ba parang ganun yung laging feeling nila? Kasi nga alam nila kayang gawin ng isang babae. At kung paano magkahabol ng isang lalaki. Nature din siguro yun to. Siguro. Kasi nanay sila eh. Buong buhay mo, ang babae mo lang is yung nanay mo eh. Siya lang nag-iisang mahal mong babae sa buhay mo eh. And then all of a sudden, lumaki ka. Nagkaedad ka na, nagkaroon ka ng girlfriend, nagkaroon ka ng partner or fiancé, tapos biglang magpapakasal na siya, tapos biglang may iba ka ng babae ulit na mamahalin. So syempre gugustuhin ng nanay mo, lalo na kung ang nanay mo maayos. Syempre gugustuhin niya na maalagaan ka niya tulad ng pag-aalaga niya sa'yo, parang gano'n. Or hindi naman sa maalagaan kasi hindi ka naman baby eh. Pero ibig ko sabihin, matrato. Diba? Ng tama. Mas nakasar sila kapag man baby yung lalaki, kapag mama's boy, gano'n. Ewan ko, mamas boy ako eh. Kaya nakainis sila pag ano, pero may sabihin silang gano'n, mama's boy yung... Dati, bring up ko lang. Pangasar nyo sa akin yan eh, tanda mo. Oh, Nung elementary tayo. Mama's boy ka, kasi... Nung sinumbong ko kayo kay... Gago ko eh. Ano lang kumbaga, trivia lang. Tayo na, sige, Gian, ano to, parang kakilala ko na siya, kaibigan ko. Well, matagal ko na siyang kaibigan talaga, as in. Isa siya sa mga pinakaunang kaibigan ko, isa siya. Totoo yung totoong kaibigan hindi yung nakilala mo lang o naging classmate mo lang Pero ang trivia doon is, isa siya sa mga pinakaunang, or kung hindi man siya yung una, na bumuli sa akin nung bata ako. Totoo yan. Tangin na. Pero hindi naman yung bully na talagang nilulublob ko sa inidoro, sa tubig, hindi ganun. Magkakaibigan pa na magkatropa lang kami noon, lumabas lang siya as bullying kasi, well, ano kami, parang kada tapos kasi ng klase, so, galaro kami kung ano man, takbuhan o tambay o san man text o kung ano man. And then may isang araw na tatlo kami nun, mas mapaaramdam ko, parang akong lalagnatin, parang akong tatarangkasuhin, ganun yung nararamdaman ko. So siyang dalawa ng tropa, tamang kulit sila, tara laro tayo, laro, tara punta tayo doon, tambay tayo doon, punta tayo. Sabi ko, kayo na lang, sabi ko, hindi ko alam kasi bata pa naman ako, pero yun nga, nandun ako, parang kayo na lang, mas mapakaramdam ko, parang ganyan. Tapos siguro wala rin silang magawa, gusto na nila parang mag-trip kasama ako, ganun. So tumabi lang sila sa akin, tapos parang kinukulit nila ako, sustok nila ako sa ganito, tara na, tapos hanggang ako rin na pag-tripan nila. Hindi ko naman yung tinake as something na parang tinitrip nila ako. Pero parang ganun, pinagtitripan nila ako. Ganun talaga yung dating. Tapos tatawanan sila, ganyan. So ako, hindi ko kayang hindi ko masakin yung, hindi ako makaride dun sa trip nila. Kasi nga, sobrang sama ng pakiramdam ko. Ngayon pag uwi ko, edi yung nanay ko kasi ano ko yung best friend ko siya eh. Siya yung pinakauna kong best friend. Kumbaga, wala kang secret, lahat sinasabi ko sa kanya. Kahit nung pagkakataong may tinatago akong mga CD ng Bold, tol, sinabi ko sa nanay ko yun, tol. Ngayon,
ngayon, sabi ko, Mi, sama ng pakaramdam ko. Sakit ng mga ganito ko, bakit ganyan? Sila Gian kasi, tsaka si ano eh. Hindi ko na sabihin yung pangalan ng isang tropa. Kasi sikat siya eh. Susuntok ako. Pero parang feeling ko pabiro naman, sabi ko. Pero masama na talaga yung pakaramdam ko, sabi ko. Pero mas sumakit yung katawan ko kako kasi parang yung mga biro nila masakit, sabi ko. Eh syempre nanay ko, tayo nag-iisang lalaki ako. Inabukasan. Hindi ako pumasok kasi mataas talaga yung lagnat ko, tinarangkaso talaga akong matindi. So ngayon, kinabukasan, pumunta si mami sa school. Lahat na nangyari sa school, di ko alam. Wala akong alam. Lahat na nangyari sa school, si Gian na nakakaalam kasi siya nandun eh. Ano nangyari sa school, Gi? Pumunta si mami. Yan, kausap kami. Opo, ganun lang kami sagot namin. Kinausap. Kala ko naman matapang si Harmon. Ay, butang ina si drop name. Opo lang din pala siya. Opo. Tapos nakita ko siya sa kotse, sabi niya ganun ng puta. Siya, Roman, Ina mo. siya. Ikaw, Ako? alam mo. Gagawala ako nun. Lumabas na ako nun eh. Tapos nakita ko kayo, sabi mo ganun. Ano hindi ako kasama nun sa school? Kasama ka nun. Hindi. Sa Ano kotse sakit ka. ako nun? Sa kotse ka nga eh. Nag-weirdoan ako eh. Ba't ka sa kotse? Wala. Sa kotse ka nun. Gulong ka pa eh. Baka ibang pagkakataon yun. Hindi sa'yo ganun eh. Tang-inang to. Baka ibang pagkakataon yun. Gagawin yun Kasi to. yung araw na yun, kinabukasan nun, Pwede ko Di talaga nag-absent ako- lang di talaga ka ako lang eh. pumasok. Kasi masama talaga pa. Teka lang, ano mo lang sabi ng tatay mo nun? Boy pa ba tatay ko nun? Boy Oo, pa no? sabi niya. Wala man, pakailan tatay ko. Ah, sa tatay mo yun. Ganun lang. Walang pakialam yun. I mean, mga ganung bagay, walang pakialam yun. Hindi yun siya na-alarma no? Kasi alam ko, lalaki. Alam ko. Ayan. Wala namang bangas yung mukha. Okay bro, sige go. So bagay ko ikaw, ako ganun ka. Ang gagawin mo? Sa anak mo ngayon. Actually, tinuturuan ko siya na sabi ko, Pag sabi niya ganun, katulad itong umuwi ka. Ay, pagbiruan kasi ako eh, sakit. Ganun din yung mga kung pala ka nagsumbong. okay lang yan. Sabi Kung ako, Oo. okay lang yan. Talaga? Tropa mo naman yun eh. Di ba? Kung Sukto mo sa mukha! Tropa mo hindi, naman eh. ako kasi Oo, sabi ko tropa sa mo kanya naman. ngayon, meron siyang bumubuli sa kanya dahil sabi ko, ayaw ko tigilan. English yung anak ko, sa English yun sinasabi ko sa kanya ng English, nahihirapan ako eh. Oo. Sabi ko sa kanya, ganito yan. Una sabi mo sa kanya, stop. Huwag kanya saktan, o tama na. Hindi mo na-appreciate yung biro niya. Pag inulit niya pa, pigilan mo ulit. Ang pangatlo? Pangatlo siya sa suntok? Hindi, pang-apat. Gagi, dinagdagan mo pa? Pangatlo, ayaw tumigil, sumungo muna sa teacher. Ah, hindi, mali ako. Pangalawa, Oh. sumungo sa teacher. Wala Sabi, ma'am, ayaw ko tigilan. Ano. Pangatlo, pag di pa rin tumigil, sutukan mo na ako sa ilong dito. Kako. Totoo, tol. Ano doon nangyari? Ayaw mami sa akin na Ace minsan. Sabi din doon sa akin, napapaaway daw doon si Ace minsan doon eh. Ay, takangas ang anak mo. Ang bata ko na anak nito eh. Pag sumasagot lang siya, parang, Siya, ay, pag tinatanong ko siya, nagsimula na siyang, pag tinatanong ko siya, nakagalo siya. Hindi siya. Pag tungkol doon, kasi tingin na siya sa akin na parang natatakot siya. Meron siyang something sa akin na fear na hindi ko naman in-embed sa kanya, pero naka-automatic lang. Which is natutuwa naman ako. Hindi fear, parang respect. Ayoko naman ng fear eh, kasi gusto ko anytime pwede ako i-approach ng anak ko. baka siguro nahiya siya sa bad yung sa isip niya. Kaya sabi ko sa kanya, sa pangalawa, sumbong, una, sawayin mo, sabihin mo, wag. Pangalawa, sumbong mo sa teacher, sabihin mo, ginaganto ka. Pag walang ginawa teacher, pangatlo, inulit sa'yo, suntukin mo ako dito. Oo. Sabi ko dito talaga sa ilong, suntukin mo ng malakas. Tawag dito. Eh, makabalik tayo doon. Pagkatapos nun, yung sa kwento ko, balik natin. So, pinagalitan sila ni Ermat. Kinabukasan Hindi ba ako pumasok. na yung story Hindi ba ako na yung topic? Hindi. Gusto ko talaga eh. Mabalik lang tayo dun sa, ano kasi, ang point ko, ang pinaka-pinupuntahan ko kasi is yung Mamas Boy. So, pagpasok ko kinabukasan, mabait na sa akin silang dalawa, mabait sila sa akin. Pero mga ilang araw, inaasaran nila ako, Mamas Boy. So, nung una, parang, actually, hindi ako napikon eh, pero parang iniisip ko lang, pakasar ba yun? Hindi. Parang sabi ko, mas maba maging Mamas Boy? Parang, yung panahon na, hindi ko rin alam. Siguro sa media, sa mga palabas na... Pero ako siguro, sobrang inosente ko to. Parang hindi ko siya tinitake as pang-asar. No? So parang nung tumagal na, parang sabi ko, sa mga siguro maging Mamas Boy. So parang si Mami, parang pag mga ano, iniiwas ako, Mami, ganyan na yan. Gumulong ka. Oo, tol, parang naging gano'n na ako nung habang lumalaki na. Feeling ko normal yun, yung parang dating sa age na gano'n. Mhm. Baka sa rin nila ako ano eh. Pero nung na-realize ko na,
Swerte pala ako na may ganun akong nanay, na may nakita ako na mayroong mga nanay na walang pakialam or wala nga nanay na iba. Ay okay na ako maging mamas boy. Kasi Tangina. wala, no? Oo, tol. Tanginang yan. Tawagin mo na akong mamas boy araw-araw, pero po kung mas pipiliin ko maging mamas boy kaysa naman wala akong mama, di ba? Takin na, parang sa... Isipin mo, pang-asar sa'yo, pipiliin mo, mamas boy ka, mamas boy. O, Oh. walang mama. Tangina, tol. Mas masakit yun. Iiyak ka nun on the spot. Day lang. Walang mama. Day lang. Tangina, sabihin sa'yo nun, no? Mama's boy, walang mama, Ah. o tumakay ka sa classroom. Tatlo. Mahirap yung tumahay sa klase. Gago, tol, dala mo yun, mama boy. Ngayon, mama's boy, wala na sa akin, hindi ko na alam eh. Hindi ko na pinaka... Hindi, sa'yo kasi, After mamas grade boy, 5, wala na yun eh. sa'yo kasi hindi tumahay sa classroom. Sa'yo, mamas boy, o mukhang mama. Dalawa hindi. Hindi walang mama yun sa'yo. Mukhang mama ka nun, tol. Laki mo na eh. Eh, yung pinakakupal nyo. Kupal kayo. Mukhang mama. Hindi ko kayo sinumbong nun kasi... Hindi ka Hindi rin mapagalitan. Hindi mo lang, Kaya nga, sabihin ni hindi mama, naman. okay lang yan, Gi. Takina. Malaki ka naman eh. Parang, yun lang din tingin ng mama mo sa'yo eh. Parang, kaya ni Gian yan, laki niya eh. Teka lang, ikaw yung ano eh. Di ba mama's boy tiyawag sa'yo? Wala kang mama, o tumakay ka sa classroom. Actually, nabatay na ako sa classroom eh. Hindi, tumakay talaga. Sa San Agustin, Yung naamoy talaga ng lahat. hindi naman naamoy. Ako yun nga, tumakay sa classroom. Yung pagtayo mo may nalaglag pa. Ay, putang, iba na yun. Tumigal sa atin. Ikaw yung kabaliktaran ng legendary. Kung may mga estudyante na legendary, yung mga, sabi natin, mga varsity, yung mga nag-angat ng pangalan ng school nyo, ikaw yung kabaliktaran. Hindi ka rin kasi makakalimutan, parehas kayo eh. Dalawa kayo, nandun kayo parehas, so hindi makakalimutan. Feeling go, tol. Kaya si Voldemort, kaya siya naging ganon. Patay ba siya? Feeling ko, tapos sobrang galit yun sa mundo, no? Sa Hogwarts. Taging na niya! gumawa ng mga color spell. Mga ng mga dark spell, dark magic. Ay, wala ka Bro. Pero tangin na mas pipiliin ko na mamas boy kesa mapatay sa class, maging legendary na tayin to. Mamas boy talaga, yun na lang. Pero ibig ko sabihin, tangin yung mga napatay na bata, pasensya na kung may mga nabully kaming gano'n na o naasar. Tingnan mo, kilala pa rin Sa namin. mga classmate namin, Tarantahin namin. naaabutin itong video na to na Tumakay sa classroom. tumakay sa classroom. Na inasar natin. Tanda pa rin namin yun. Pero, tanda pa rin namin yung mga ginawa niyo doon. Pero, alam ko naman mali yung mga reaction namin. Maaring nagkaroon kayo ng trauma. Meron nga sa amin. Tumakay na nga sa banyo. Ang mali lang niya, iniwan niya yung brief doon na may pangalan niya. Tangin na kasi ito. Hindi na ano ko sa mga nanay natin eh. Ba't may mga brief? Tapos may pangalan mo. Ilan ba anak mong lalaki, no? Kumbaga parang, kung matayihan man yan, tapon mo na. Ba't may pangalan pa? Kawawa yun, tol. Hindi na nga tumakay sa classroom, tumakay sa banyo. Pero iniwan niya yung brief. Nakasar pa rin kasi yung brief niya may tae. Nandun. Excuse me. Tapos, ako sa mga pa, nung mga bata, yung mga klase natin, di nalabas sa classroom. Balasubas. Balasubas. Puta nga. Kung ngayon gawin yun, tol, gago, baka magpakamatay. Pero feeling ko naman, tough din kasi yung mga generation natin eh. Anong generation tayo? Millennial. No. Tough. Kumbaga kahit medyo nabully namin yung iba. May iba kasi, ewan ko, kung ano nangyari sa kanila. Feeling ko may galit pa rin sa akin yung isa. Kasi may isa, siguro mga 5 years ago naman na yun, or 7 years ago. May isa ako nakasakay sa jeep. Siya yung talagang medyo matinding napatay sa school. Takin talaga. Ini-experience siya ng pabango sa puwet, mga ganun. Yes, pero, ganito may tsura. Sa likod niya. Sa likod niya, sa puwet mismo. Tapos, Tapos, di niya alam, no? siyempre, nag-aalis na lahat. Siya yung huling lumabas. Puta, hindi pa nakontento. Paglabas niya, nakaupo siya sa bangkenta. Inisprayan ulit. Tangina mo. Sabi ko, sayang pa ba mo gago? Ay, babaw na yun, tol, sa bench, tol. Oo, yung mga ganun, mga uso dati na pen shop na ano. Yung waterfall ba yun? Hindi ko alam kung tawag yun. Ang bobo niya. Tapos nakasakay ko siya sa jeep. Siguro, yun nga, sinasabi ko 7 years ago.
ang sama ng tingin niya sa akin, tol. Hindi ko siya, parang babatiin ko dapat siya, nakagano'n siya sa akin, sabi ko, iniwasan niya ako. So yun, hindi mo siya masisisi. Siguro kasi isa ako sa mga kupal nun eh. Nung panahon na yun, marami din akong kinulit nun. Hindi man ako umabot sa pambubuli na nakakasakit na ako na talagang pipiliin mo na lang hindi pumasok. Parang pang-asar lang ako, malakas ako mang-asar. Nakipag-asaran din ako, baka asar. Kasi yung mga iba naman, mga pang-asar din yung mga yun eh. So, yun, pang-asar lang ako. Yan, minsan sinasabi ng bully mo, pero deep inside sila rin, tangay na, mga numero unong bully. Nakakatawa naman kasi talaga eh. Pag may... Pero ako, yun nga, nabully din ako. Si Jiggy yan, nabully din. Actually, most sa atin, may naranasang bully, hindi lang siguro sa elementary, baka high school or na nag-iaway tayo ng college. Merong iba sa atin, sa trabaho, may mga bullying din. Pero feeling ko kailangan yun eh. Kailangan yun eh. Kasi isipin mo, kung ako nga, sasabihin sa anak ko, okay na ba may bully? As long as wala namang life-threatening shit. Oo. Kasi pag binubully ka, doon ka mapupunta sa isang zone ng isip mo na parang fight or flight ka dyan, tol eh. 'Di ba? Doon ma-develop ng anak natin yun na parang teka lang, kailangan ko bang ipagtanggol yung sarili ko? Kailangan ko ba parang kailangan yung ma-experience yun. Pag na-experience niya yun, tol, at nalagpasan niya, tangina, mas matibay siya, 'di ba? So may dumating na bully kung saang age niya or part ng buhay. Alam niya na kung paano i-deal. Alam niya na. Oo, bully to. Or it's either hindi niya papansin o sasapukin na lang niya. It's fight or flight eh. It's either ganun. fight or flight. Kaya feeling ko importante yung bully pa rin. Or yung parang tipong mga batang gano'n, yung mga medyo... I mean, importante siya pero di mo siya i-instill na dumating. Dumadating talaga siya eh. No? Hindi ko siya sinasabing importante na kailangan natin siya. Kumbaga kailangan ilagay natin siya or i-implement na gano'n. Mayroon mong gano'n, parang kailangan mo yung bully dito. Pero kumbaga, malaking parte siya ng paglaki mo. Pagkabata, habang lumalaki ka. Kasi ako habang sa trabaho, nung nagsisimula ako, di ba nagsimula ako warehouse, production. Puta, may mga bully dyan, tol. Talagang bago mo yun maging tropa, bubulihin ka muna nila. So, dun kung paano ka makikisama sa kanila, paano mo sila magiging kaibigan. Sige mo, papay ka mo, trabaho ka dun, meron ka di ka sundo, di ka di ba? So, parang feeling ko, significant siya na parte ng growing up. Yung sinasabi na, kasi iba kasi yung bully sa ibang bansa, doon kasi, grabe iba yung mga ginagawa ng mga bully. Dito naman sa atin kasi mga bully, mapang-asar lang. Di ba? Bihira nga yung susuntukin ka sa mukha. Ewan ko na lang, may mga babalitaan ako itong recently mga generation na na may pinatay ba o gano'n. Pero isang beses lang ako nakarinig nung. Kadalasan yung bully sa atin is yung parang kukuha ka ng ballpen, ng lapis, o challenge ka sa suntukan. Yun yung pinaka-worst dun, suntukan eh. Kasi dati parang pag susuntukan, ang iniisip mo parang, tangina, magalit mama ko, tangina, hindi ako pa yung ngayon, dumumal na naman, papalagba ako, kailangan ko nakatang pagtanggol yung sarili ko. Sige, G, kahit mo suntok ako, kahit mas malakas sa akin, laban ako. Putang, laki na madedevelop nun sa pagkalalaki mo. Lalo sa lalaki. Sa babae kasi na anak, hindi ko alam. Iba yun eh. Ikaw, babae, anak mo, ako lalaki. So, akin, yun ang poproblemahin ko. Sa'yo, lalaki ang poproblemahin mo, tol, pag tumatanggap na naman liligaw yung anak mo. Hey, kumatok, no? O bakit? May gas pa kami. Tangina mo, no? May tubig pa. May tubig pa. May tubig pa. Alam mo yung kay yung sa grown-ups to? Oo. What's up, playa? Bakit si yung anak ni Chris Rock. Chris Brown. Ay, Chris Rock. Hey, Chris Rock. What's up, playa? I'm here for your daughter. Binuhos yung Pepsi. Tapos sinara. What? Feeling ko mas mahirap yung mo bilang daan dito. Mas mahirap. Siguro pag dumating doon sa age niya, mga ganun lang din gawin ko. Buhos ako ng coke. King ina mo. Pag-gangsta pa ang pupa. Feeling ko hindi mo gagawin yung feeling ko kasi progressive ka rin eh, kumbaga. Hindi. Hindi? Hindi ako progressive. Talaga. Sino sa akin progressive ako? Bakla! Nalalaman natin. Bakla! Ilang taon, 1 year old pa lang naman anak niya eh. Meron pang 17 years.
Pero, turuan ko siya, hindi siya tatay sa school. Kailangan, Wait, kasi pag ang babae tamang sa school, parang walang kaso eh. hindi. Naalala pa rin daw ni Remark yung sa klase natin si... I don't, kaya ano. Yung nahulog daw. Oo. Iba yun eh. Iba naman kasi yun, nahulog eh. Cute pa rin siya lumaki. Gumanda siya eh. Gumanda pa Hot siya. pa eh, hot Oo, pa. oo. Ang unfair sa lalaki pa rin. Sa lalaki, pag tumakay ka doon, man, ikaw na yung taihin sa reunion. Unless maging CEO ka ng shit siguro. Wala kaya alumni homecoming, no? 2028. 20 years yun, di ba? Tingin mo gago pa rin kaya tayo pa nagkita-kita tayo mga magkakaklase. Hindi naman ako kasali sa inyo eh, kasi hindi naman ako gudong gurmado. Hindi, paano pag ganun? Ay, tayo magkakaano? Hmm. Well, yung circle natin sigurado. Tang ina yan. Tumae. Gaganunin pa rin natin siya. Drop name ko siya. Blip mo na lang. Hindi naman niya makikita yan. Blip. Blip na lang. Tingnan mo. Hapon na yung pangalan niya. Tanda pa rin namin yung pangalan ng Ang tumae. ina, full name pa yun, ha? Puta kawawa yung sa kanila. Ako hindi ko naman kinakawawa yun. Kumbaga, pang-asaran. Pero nung tumakay siya, naawa ako sa kanya. Sabi ko, putang inang tong mga to. Siguro kung may dala silang Lysol nun, baka Lysol yung ni-spray doon. Tangina. Ang baho ko. Kasi yung nag-spray nun, content lang nasa harap niya. Hindi, magkatabi kami nun ni, Oo, ni Castro. Ace. Oo. Tapos, sa harap namin siya. Ang baho. Biglang sumigaw si Ace. Sabi niya, "Ang baho!" Sabi niya, "Ang baho!" Sabi ko, putang ina naman to, umutot pa. Oh. Sabi ko, Hindi, amoy tae. Sabi, amoy tae. Putang ina, makita namin, may tumutulo. Sabi ko, ito. Tangina, tumakayos to yama. Sabi ko, sumigaw na, oh. Sinigaw. Sabi ko, putang ina, kinuha yung pabango sa bag, oh. Nakatakip ng ilong, sabi niya. Sobrang walang iya, eh. Shoutout kay Ace Chilus. Pero, isipin mo nga tol lahat na sa classroom na yun tumawa. Pati yung mga mababait napatawa. Oo, tol, diba? Ang tindi nun, tol. Depressing yun. Ang ina kasi pwede naman mag-may I go out ang puta. Hindi na naiisip ko din, parang pwede ka naman mag-may I go out tayo, CR. Ang napaalam niya, may I go. May I go now. May I go now. May I go now? Ayun. Utang ina. Ang masakit nun, tayo, tandang-tanda natin yun. Malamang siya, tol, tandang-tanda niya pa rin yun. Tanga ina, imposible hindi. Tangina yung papatulala ka na lang. Yun yung mga tipong sa anime, yung mga nagiging villain. Yun yung mga nagiging villain, tol. Villain arc niya. Simula doon, villain arc. Doon talaga grabe yung putang inang ginawa nila doon. Tumae ang buta. Ako parang sinabi ko doon, puta tumae. Sabi ko, tang ina tumae ang puta. Inireaksyon ko doon, tapos biglang, tumawa tapos lahat. nakaganon lang siya kasi. Sabi ko, tapos naman naawa na ako. Kasi tang ina parang may extinguisher. Ganun ginagawa ni Di ba si Castro, may ko naman mag-acting yun. Bakit? Ang tatakaw lang, bakit tinapos natin yung buong klase na may tayo siya doon sa puwet? Hindi, patapos na. Last subject. Last subject siya. May teacher pa yun sa harap. Kaya nga, ba't tinapos pa yun na may tae? Hindi, uwian na yun. Naamoy lang namin. Siguro tain na siya, tol. Hindi niya na kaya. May I go now? Tapos hindi niya na talaga kaya. Siguro hinihintay na lang niya mag-uwian talaga. Ang problema, hindi na kinaya ng puwit niya, tol. Talagang, sorry, tangina, ibebetray na kita. Yun, yung puwit niya na bumuhos. Tapos ganun pa siya, kunyari nag-aaral siya, no? Kaya ko na nakikinig siya. Sabi pa niya, hindi ako yun. Ay, hindi ako yun. Tapos tumutuloy tayo. Okay lang kung buo eh. Tangina, pag may mga sabaw-sabaw, iba. Yung naisip ko yung janitor, no? Punyeta! Punyeta si Tumay dito. Ay, ng mga bata to, oh. Sa laula. Sarap to. Si Basyon. Si Basyon. Siya ba yung, Ina, may tumae. Galit na galit din, no? siya ba yung nagdadak?
Yung Cuba nang dadunk. Hindi siya yun. Yung Isa. tomboy si Bastion ata eh. Yung Cuba, may volleyball lagi sa likod. Joke lang. Ang ina-mix po. Ang galing niya sa mga soft drinks eh, no? Tangina all around yun, no? Oo nga eh. Sabi ko, ang dami pong yelo ah. Ang dami niya lagi maglagay ng yelo ang puta. Ang nakakadiri doon, yung yelo, pag dadating sa kanila, hindi na darag lang, no? Hindi na darag sa sahig. Gago kadiri. Tangina, binibili mo naman. Hindi ako nakabili sa labas eh, sa gulaman. Oh, Madami rin naman eh. Sarap nga yun. Mani, no? Yung gulaman na maraming, yung yellow ice, yung crush ice mismo yung no? Sarap. Ang saya nun, no? Diyan. Tapos alam mo yung dalawang bike dun na may mga tindahan ng mga laruan. Tangina tol, sobrang saya ko pag nadating na yung dalawang yun, sila Manong. Titingin lang din ako kahit wala akong pera nun eh. Sabi ko, parang okay ito ah. Sabi mo, tayo ng grade 5, na uso yung tech deck. Sobrang tagal na ng tech deck, tol, di ba? Tangina, akala ng iba bago lang yung tech deck. Sobrang tagal na nun, tangina grade 5 tayo nung tanda mo, kalasmate pa lang si Almeida, si Kim. Si Kim. Sino kaya kayo, no? Oo nga. Tapos, mapera yun eh. So, lagi siyang, puta, binibili niya yung mga, ano ba tawag dito, mga obstacle. Oo. Bumibili siya ng, yung half pipe, bumili siya ng half pipe, ng rail. Tahingit na hingit ako. Nung bumili akong tech deck. Ewan ko, peke lang ata binibenta nun. Fake lang siguro yun. Pero parang Pero nakakuha ako ng magandang tech deck. Hindi ko alam kung kay Michael Don yun. O bumili ako ng Michael Don yun. Michael Don nga ata. O rig. Origin eh. Binigay niya sa akin isa. Tapos, wala na si ano nun, si Almeida. Kasi grade 6 hindi na. Kasi Wala wala na. si Almeida, wala na grade 5 lang siya, di ba? Oo. Tapos meron doon yung isa, yung si Kuyang Pilay. Oo. Yung motor, tapos marami rin laruan, Oo. sticker, tsaka poster. May poster ng Dragon Ball, Final Fantasy. Tapos meron naman doon sa may puno, kanto ng court. Puta, gagamba naman ang binibenta noon, tol. Yun, raming gagamba lagi yun eh. Mga yun eh. Inisip ko nga, puta, ang lakas manghuli nito. Iba-ibang gagamba yung mga ano niya, no? Ang agyo siguro ng bahay noon, tol. Lagi ko nga gano'n, no? Eto na. Puta, meron dyan, yung tropa natin si Duterte sa Manangit Nawa. Oo. Ang dami, alam mo, isang ganun, meron siya, di ba? Tapos ang daming gagamba. Pinapakain lang din niya sa isang gagamba. Oo, Sa isang pag, gagamba. pag natalo, papakain niya na. Pero ano na yun eh, high school na pala tayo noon sa gagamba. Bilis, puta, anong tanda na natin, no? Ilang taon tayo noon? Grade 5. 11 years old, tol. Feeling ko kahapon lang yun. Kulit, no? Bilis. Solid. Yun. So, yun. Hanggang dito na lang muna. Pasensya na, sobrang random lang ng mga topic. Actually, ang goal lang naman namin din is baka sakaling may makarelate, alam niyo yun. May maka-gets din ng situation namin, mga pinag-uusapan namin. Kung meron kayong gusto i-suggest, comment nyo lang. Magkakaroon kami ng Facebook page, pero most probably itong video na to mauna sa YouTube to. So, sa lahat ng makaka-appreciate, salamat. Sa lahat ng hindi, salamat din. Ingat kayo palagi. Stay tuned. 300 yung sa bakla.